hashtag ito, matatapos natin ito? Yan ang tanong natin. Oh, yan. Oh, dahil dito sa ating analyst na syempre pa, lagi ito nakatutok sa lahat. Alam mo, partner, napaka-chismoso nito eh. Oh, bakit? Uy, lahat na lang nga lahat pinapakinggan. Oh. Nang sa ganun ay malaman niya kung paano niya babalangkasin kung ano ang mga nangyayari. At Assessment. ipaliwanag sa atin. Yun ang importante, ipaliwanag. Wala akong pakialam sa mga maiingay na Ipaliwanag mo yan sa amin. Ha? Ronald Llamas. Sek, magandang umaga Good po. morning. Magandang umaga, Doris, Robert, no? Kamusta? Okay lang po kami. Ikaw, kamusta ka? Okay naman, no? Hindi ko alam kung ako ay matutuwa o mabobore doon sa ating impeachment. Ay, Bakit? bakit naman? Oo. Dami kasing objections. Oo. Day 1 and day 2 by objection, partner? Day 2 and day 3. At Yung day day 1 two. kasi ay opening nila, opening oo. statement sila nun. Yes. Pero sabi kasi, Secretary, bahagi naman talaga daw ng trial ang objection at karapatan daw ng kahit sino, defense or prosecution, na mag-object. Oo. Tama. Ang kaibahan lang ay hindi naman to simpleng trial eh, 'di ba? Ito ay isang political process din. At ang nakikinig, yung mga mamamayan ay nanonood. Kaya sana masustain yung kanilang attention. Kung masyado kasi maraming technicalities, baka magkwan na rin sila, mag-sign off. Hindi katulad sa programa nyo, walang nagsa-sign off. Bawal Oo. mag-sign off or mag-tune out. Opo. Secretary, sa week 1 nitong impeachment trial, number 1, ano yung dapat bigyang pansin ng audience natin doon sa mga nangyari na yun? Oo. Ang dami may Sabay-sabay biglaang pagbisita, 'di ba? Merong puro objection, merong cross-examination naman kahapon. Ano yung pwedeng tingnan ng publiko na masasabi nating napakinabangan, may pakinabang din sa atin? Ayan. Well, una, yung opening nga ni Congresswoman Luistro, mahalaga na makita ito para sa ating mga konkretong mga buhay. Ano bang epekto nito sa mga karaniwang Pilipino? Dahil usapin ito ng accountability eh. No? Usapin ito ng isang constitutional provision sa ating napakahalagang People Power Constitution na ano ba talaga ang kahalagahan nito sa ating bansa at sa bawat mamamayan. Yung accountability, kaya napakahalaga niyan. Article 11 ng ating konstitusyon, dahil kahit yung pinakamataas na opisyales ng ating pamahalaan ay dapat pwede nating silang i-hold accountable. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Opo, no? opo. Pero yung sinasabi nga po ng depensa naman, oo nga, talagang dapat maging accountable doon sa sambayanan. Pero ang sinasabi nila, kasama rin po ng sambayanan, yung 32 million na bumoto sa kanya. Ano po ba ang bale nun, Secretary? Well, from my vantage point, parang non sequitur yun eh. It doesn't follow. Dahil iba kasi yung binoto ka, iba yung meron kang possible na pagkakamali o pagkakasala dun sa Oo. 32 million. Actually, mas mahalaga nga na yung usapin ng 32 million, no, kung ikaw ay merong breach o public trust, kung nawala yung tiwala sa'yo, mas mahalaga yon. Yun yung value ng 32 million. Hindi yung 32 million, maabsuelto ka dahil ang daming bumoto sa'yo. No, hindi yun ang kaya nga sabi ko, oops, ano yun? What was that about? Oo. Dahil pag yung bumoto sa iyo, iba yun dun sa nagkaroon ka ba ng problema sa iyong pamamahala. Parang si Erap Estrada noon, di ba? Ang laki rin eh. Nung nanalo si Erap Estrada, siya yung nakakuha ng pinakamalaking boto sa ating kasaysayan. Oo. Before. Pero hindi yun dapat naging pagpigil dun sa kanyang accountability. Dahil magkaiba yun eh. Kaya nga sabi ko, non sequitur, it doesn't follow. Dapat nga, mas mataas nga dapat yung usapin ng accountability dahil mas maraming bumoto sa iyo. Mas maraming umaasa na ikaw ay mamamahala ng matino. No? Yun yung kaya nga parang yung opening na yon ni Attorney Season, parang off. Medyo off as an argument dito sa impeachment trial na ito.
Oo. Isa pa, Secretary, di ba, doon sa nangyaring pagpresenta ng NBI agent, yung nag-imbestiga doon Kalilong. sa, doon sa press conference, dalawa yun, isang October, isang November, and then kahapon yung cross-examination. Oo. Meron bang napala ang publiko din dito? O yan. Well, sabi niyo nga kanina, talagang sa isang trial, aasahan mo naman yung maraming mga technicalities na i-invoke, no? Mm. O ang kwan ko lang, ang takeaway ko lang, parang for almost 3 days ay ini-interrogate yung isang testigo para doon sa authenticity ng isang video na parang buong mundo naman napanood. No, Oo. parang di ba, lahat tayo napanood natin 'yon eh. Yung video na 'yon. Kaya natawa nga ako doon sa mga tanong ni Senator Robin Hood Padilla na ano ba yung original? Ano ba yung original ng video? Yung original ng video, yung napanood natin lahat. Nung una kasi, nung unang lumabas yung grave threats, kung maalala nyo, more than a year ago, ang paliwanag ay hyperbole, ang paliwanag ay out of context, ang paliwanag ay hindi naman sinabi, tapos may paliwanag na na-splice pa. At least yung mga dahilan na yun, hindi na ginamit ngayon sa hearing. Dahil mapapahiya sila kung gagamitin nila yun eh. Pero yun yung ginamit before. Dito naman, ang ginagamit, may konteksto yan eh. May konteksto yung sinabi na yon, no? Kaya niya sinabi yan dahil dito, no? At saka ang sinasabi nila, hindi naman yan high crime, yung ganyang klaseng threat. So ganun na yung argument, hindi katulad nung dati na ito ay splice, ito ay out of context, no? Ganun. So ang problema naman diyan, parang stand alone yung threat eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo na, uy, dahil nagalit ako, kaya tinreten kita. Threat pa rin yon. Oo. Kaya nga nung tinanong ni Alan Peter, yung witness, na anong tingin mo rito? Conditional threat ba ito? No, mahaba yung kanyang tanong eh. Isang witness, hindi. It is an absolute threat. Sila niya yung tatanong. No? And Dahil then, hindi naman pwedeng conditional yung threat eh. A threat is a threat. Correct. Buti nga partner, hindi na inilatag ng defense yung 2 hours. Ay, my oo. God. Napapanoorin mo yung press conference. Pero, ginamit nila yung portion ng press conference kahapon. Tama. So, in a way, ang observation ay ginamit nila yung video. So, ibig sabihin, legitimate yung video na Oo. ipinesenta ng defense. Kumbaga, Ay, ng prosecution rather. Di Oo, ba? kumbaga binavalidate mo. Oo, ay Oo. ginamit nyo din pala, di ibig sabihin totoo yan. Oo. Tapos kumuha kayo ng portion doon na magpapakita kung bakit, di ba? Yan. Ito kay Zulaika Lopez na Oo. haharap on Tuesday. Tuesday na. Oo, Tuesday siya Ayun. pinahaharap diyan, ano. So ibig sabihin ba noon, Secretary, ay hindi naman sa nagbibilang tayo Oo, or oo. minsan kasi ang public gano'n. So sinong nanalo sa week 1? Di ba? Yun May na nga, ganun. mahilig tayo sa ganun. Ay, ang ating mentalidad parang boxing. Nanonood ng boxing. Oo, tumatantos eh. Oo. May score eh. Correct. Sa ngayon po ba makakatantos na, tama ba? Makakagawa na tayo ng pagtantos, Secretary? Siyempre, kung tatanungin mo, sino ba yung mas lamang? Di ba? Baka mas lamang for now yung prosecution. Dahil nga doon sa conduct, hindi lamang nung defense, kundi nung mga senador na kakampi nila. Halimbawa, yung simula pa lang yung patronizing statements ni Alan Peter, yung condescending statement ni Pia Cayetano, yung potentialism na nilabas nila, no? Hindi ba gumuho yung self-esteem mo, Doris? Dahil nagbitaw kung saan sila graduate Oo. Oo. Nabanggit ni Secret kahapon doon sa tweet ni Senator Lacson, di ba? Yan pa, oo. Na simula day 1 daw, may mga nag-lecture na. Buti na lang daw, hindi pinapansin ng mga kasamahan niya ang Senator Judge. Oo, kasi kumbaga sa legalist nga nila, immaterial, your honor. O, di ba? Hindi wala naman tayong dapat pakialam doon. Pero, Secretary, yun pong pagpunta po o pag-attend po ni Vice President Duterte, sa palagay mo makakatulong sa kanyang kaso? Strategy ba talaga nila Oo, yun? pumunta doon, nagpakita, pero hindi naman umattend nung hearing. Nag-tree planting, partner.
Well, parang hindi nakatulong. Ang una ko nga naisip, what was that about? Dumating ka, no? Tapos miniting mo yung mga defense lawyers mo. Siguro baka pinagalitan mo na, teka, di ba kayo mag-ayos? Parang mahina yung ating unang araw eh, no? Baka napagalitan. Pero nandun siya, tapos binanggit pa niya si Invictus, no? Bloodied but unbowed, no? 11 seconds ng salita. Tama. Oo. Eh, ang naalala ng tao, di ba siya yung nagyaya ng bloodbath? No, di ba siya yung naghamon nung magkakaroon ng bloodbath sa Senado pag nagsimula yung kanyang impeachment? Tama. Tapos nagpain niya bloodied but unbound. So, yun yung aking naalala, yung kanyang hamon na bloodbath. Pero nandun ka na, ba't di ka man lang sumilip? No? Kahit silip lang, ganun ka lang. No, Oo. parang pinakita mo na wala kang kinakatakutan. No? Mas Pero- malaking impact nun, Secretary, Yes, kung yes. sumilip Dahil, man lang siya. para dun sa iyong mga kakamping mga senador, para dun sa iyong defense lawyer, parang pinapakita mo na nandito ako. Hindi ko kayo iniiwan, no? Kasama niyo ako rito, no? Pero yung hindi man lang nagpakita, tapos hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang palabasin dun sa Invictus, no? Medyo sa balance sheet ay negatibo para sa kanya. Okay. So sige, ano ba ang aasahan Ayan na, natin next week na. Next week, asahan ba natin na lahat tayo ay duguan? Duguan talaga. Kailangan ko pa nga, Doris, Robert, na sana hindi mabore yung mga tao. Ayun, oo. Marami mga technicalities, pero hindi naman ito talaga trial eh. No, hindi ito yung trial sa korte dahil mismo yung mga senator judges, hindi naman sila mga talagang tunay na judges. Ang abogado sa kanila 4 lang naman eh, 'di ba? Karamihan ay mga politiko. So, this is also a political process. No, kaya sana hindi masyadong ma-overwhelm tayo o malungkot sa mga legal technicalities dahil hindi naman hinahanap dito yung beyond reasonable doubt. Tama, tama. Okay, Ang habang okay. hinahanap dito ay meron bang substantial na accountability yung akusado dito sa 4 na articles of impeachment. Alright. Oo. Sige. Dapat yun ang substantially medyo masagot. Tama, no? tama. Hindi yung masyado maraming technical. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikitang medyo maglalaylo ang public. Oo. Pag nag-social media ka partner, Ganyan sagutan ng prosec, defense, mga Talaga, ganyan, talaga. pinaglalaban yung mga abogado eh. Parang lahat Yun tayo ang abogado tinitingnan ngayon. nila eh. Ano? Kaya nga, Sec, Naman, Robert, Good yun, yung very good yun. Yung dalawang impeachment na panood ko, yung kay Erap at saka yung kay Corona, lahat ng Pinoy naging abogado. Di ba? Ayun na nga lahat tayo abogado. At kanto boy dyan sa gilid-gilid, merong legal opinion. Aha. Yun yung nakakatawa. Kaya, sige po. ito kasi parang mahaba eh. Mm. Kumpara sa dalawang previous impeachment, parang yung schedule nito medyo mahaba. No? Okay. Kaya sana ay masustain yung interest Oo. ng mga tao. Halimbawa, si Attorney Ligutan, pumunta kagad siya sa jugular eh. No? Sabi niya, nung sinagot niya yung tanong ni Senator Risa Hontiveros, ang sabi niya ay, ngayon lang ako nakakita, no, sa kasaysayan ng bansa na isang vice president ay nagbigay ng ganitong klaseng threat na siya yung beneficiary. Hindi kasi siya simpleng threat eh. Pag nag-threaten ka na papatayin mo, hindi daw assassination na papatayin lang, na ipapapatay mo yung presidente at saka yung asawa niya, hindi lang simpleng threat yun. Ikaw yung beneficiary eh. Dahil pag Correct. namatay yung presidente, ikaw yung papalit. Tama, tama. Mas na doble yung threat. Dahil Sige. ikaw yung makikinabang. Sec, Okay. itutuloy natin yung kwentuhan natin dahil mag-overtime na tayo. Baka Oo nga mag-overtime tayo next week. Syempre, panibagong latag na naman ng Oo. mga witness at issue. Syempre, hingi tutulungan tayong feedback. tayo Tulungan ni mo kami. ano. For the meantime, thank you, Sec. Thank you, Sec. Salamat din. Salamat. Maraming salamat. Have a Maraming good day. salamat po si Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. At bago tayo magbabay partner, batiin ko Yes. lang ng happy birthday si Jess Kiambao ng Canada. Wow. Lagi daw yan nanonood sa atin. From Martin of Nueva Vizcaya, marami pong salamat. Salamat, kabayan. Miss Fritzy, good morning. Miss Pot San Pedro, I love you. Yan, bye. Bye-bye. Doris Bigornia, Rob